uwi siya, dapat nandun ka kung talagang ikaw yung... First time mo nag-master initiator? Hindi po, sir. Marami beses na. Mga nasa 3 po. Oo. So nakakatatlong beses ka ng master initiator, hindi mo tinatapos yung initiation rites. Bago magsi-uwi, wala ka na rin. Ganun ba? Ginagate po sila din. Yung iba po, yung like ako po may So ang tanong ko, nakarating ka ba sa Parañaque? Hindi po, sir. Hindi ka na nakarating. So from Kasile, hindi ka na nag-attend. Hindi na po, sir. Bakit? Kasi po, sir, pauwi na po ako nun. Papunta na po akong South, Cavite po. Ano oras yun? Mga gabi na po yun, yung mga 8 or mga 10. So paano mo nalaman at anong oras mo nalaman na pumanaw na si... Through GC lang po. So chinat ka na masama na, ang desisyon mo, ilibing na lang. Hindi po kayo nag-call ng ano, sir. Hati po yung opinion. Si Scotty po, then si Ali, tsaka ako po. Yung Ali nandito, di ba? Yes po, sir. Kasama ba yung Ali? Magkasama po kami yan, sir. Sa motor Ilang po. taon ka na? 22 ka lang daw. 23 po, sir. Ano ba bakit ka ng tanong ni Senator De La Rosa, hindi ka makagraduate? Hindi ka makakuha ng board? Opo. Diretso ka sa Muntinlupa. Yes po, sir. Alam ng mga magulang mo yan. O sinayang mo na yung kinabukasan mo. Ganon din yung mga ibang nandito. Nandito yung Commission on Higher Education. Hindi na kayo makagraduate. Sinayang niyo lahat. Nagbotohan kayo, nagdesisyon kayo, wag dalhin sa ospital, ilibing na lang. So napakabigat nung nadaanan nyo. Saka yung mga sinasabi nyo ngayon can be used against you, against all of you kasi under oath kayo. Kahit hindi naging bahagi ng inyong sinumpaang salaysay, kasama na rin yan. So, yan, Senator De La Rosa. Okay. Bago kayo nag-conduct ng initiation rights, nag-submit ba kayo ng application para magbigyan kayo ng permit ng school? Hindi po. Hindi. Alam ba nyo na kailangan yan? Nasa batas yan? Hindi ko po alam, sir. So, Senator De La Rosa, before they divulge other things, sino ba sa inyo na kailangan ng abogado? Kasi lahat ng abogado ba kayo nasa likuran? Sabi ng Pau, hindi na kayo didepensahan. Di ba? Gusto niyo ba ng abogado? Bibigyan kayo ng komite ng abogado para sa hearing na ito. Baka may sasabihin kayo na lalo kayong matiin at mabaon. Sino ang kailangan ng abogado? Magtaas ng kamay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, you voluntarily subject yourselves and will be voluntarily issuing statements that might incriminate you. Wala na kailangan ng abogado? Kasi pwede kayong manahimik, pwede kayong magsalita. Kung gusto yung abogado, bibigyan namin kayo ng abogado. Wala. Magtaas lang ng kamay, bibigyan namin kayo abogado. Daming abogado rito. Wala. So, let that be reflected in the records na binibigyan natin silang chance magkaroon ng abogado na hindi sila nagtaas ng kamay. Okay, Mr. Chair. Yes, Senator Tulfo, and then we will let Senator De La Rosa Mr. Chair, continue his question. Dito naman po ako sa victim. Magtatanong. Oh, you're not finished. Sorry. Yeah. Go ahead, sorry. So, sabi mo, nakatatlong master initiator ka na, tapos yung tatlo na insidente yun, hindi talaga kayo humingi ng permit sa school na mag-conduct na initiation? Hindi po. So, wala. So, alam mo ba yan na kailangan yan? Hindi ko po alam, sir. Sinabihan ba kayo ng eskwelahan during the opening of the semester na mayroon kayo orientation na dapat lahat ng membro ng fraternity, pag may initiation, kailangan ito? Wala. Registrado ba kayo? Nag-register ba kayo sa school na kayo, Tao Gamma Pi, ay isang fraternity na dito sa loob ng eskwelahan ng, ano eskwelahan doon? Adamson? So, hindi kayo nag-registro? So, walang ginagawang eskwelahan sa inyo? Pinabayaan lang kayo? Ha? So, walang silbing batas na ito? Hindi ito pala, hindi nyo alam. Hindi ginagawa ng eskwelahan. So, dapat tama yung sinasabi ni Senator Tulfo na bigyan natin ng mas mabigat na penalty, kung pwede, reclusion perpetua, pati yung school administrator. Kung nagpapabayas lang kayo, namamatay yung mga bata. Yung sabi nga, ano yung Doc Clinton, yung locus parentis, kung ano yung responsibilidad ng isang parent sa isang bata, responsibilidad din yan ng school doon sa bata na nag-aaral sa kanila. Kung ayaw ng parents na mapunta sa mamatay yung bata niya, anak niya, or ayaw niyang maging membro ng CPP, NPA yung anak niya, yun din, responsable rin ng school yun na hindi dapat mapunta sa CPP, NPA yung anak niya. Parang ganun. So, tama, I agree with Senator Tulfo. Yung amendment niya na gagawing mas mabigat na penalty dapat ipapataw sa eskwelahan dahil hindi nila ginagawa yung kanilang locus parentis doon sa estudyante. That's all for me, Mr. Chairman. Give the floor to... Thank you, Senator De La Rosa. Senator Tulfo, you would like to interject? Yes po. Mr. Chair, ang mga katanungan ko po ay directed sa victim. Mr. De La Cruz, sino po ang nag-recruit sa inyo? Si Tags po, tsaka si Scotty. Si Tags and Scotty. Ano yung rango nila sa fraternity? Hindi ko po alam eh. Okay. And then, nung magkaroon ng scheduling para sa initiation po,
sino-sino ang mga kumausap sa'yo? Sila Slaughter po. Sila Ali, sila almost lahat sila. Except kay Sting, kay Lambert, kay McCoy, tsaka kay Loki. Okay. Pero kilala mo ba kung sino yung president ng chapter ninyo? As far as I know, si Nike po. Oh, nandito ba si Nay? Apo, si Mr. Tong Cheng. Okay. Was he present during the initiation? Yes po, Your Honor. Okay. Yes po, sir. Kanino mga kotse ang mga ginamit? Hindi ko po alam kung sino mga owner ng kotse. Yung Glow lang po ang alam ko na owner, si Bones. Nabanggit mo yung si Scotty, bahay ni Scotty. Apo. Yung pinagdalan. Opo. Sabi mo fraternity house Hindi po, ano po, bahay po talaga nila. Together with his parents po. with his parents. Okay. Sa gagawin ko kasing batas, Mr. Chair, I will make it liable reclusion perpetua sa may-ari ng bahay, may-ari ng kotse, yung nag-aya, yung nag-convince sa member na para pumasok sa fraternity at lahat ng opisyal ng fraternity kakasuhan ng reclusion perpetua. Meron lang po ang katanungan, Mr. De La Cruz. Sir. Sabi mo kanina, kailangan mo pang magdrama at tumawag sa kapatid mo. It's very unfortunate. Bakit wala ka bang option na umatras? Sabi mo lang, ayoko na, nasasaktan ako, uwi na ako. Wala, bawal daw po yan. Bakit? Kung ginawa mo yun? Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin. Na-try mo na ba yun? Or meron ka ba nabalita na pag-try na masakit na, hindi ko na kaya, itong hininta ko sa Kasi po, before po, nung nirecruit po ako, nung ano po ako ng blessing, ang tao, ang sabi po sa akin, hindi ka na pwedeng umatras kasi hanapin ka namin. So may pagbabanta. Ano yung sabihin nung hanapin ka namin? Anong laman nun? Anong pagkakaintindi mo doon sa sinabi nilang yun? Ano po, Hanapin ka parang namin. yung threat po na hindi na po ako pwedeng umatras or else may consequences na mangyayari sa akin. Hindi sinasabi ka ng consequence na yun. Basta Sabi lang po, hanapin lang ako. Okay. Now, yung mangyari yung initiation or magaganap na initiation na schedule na, alam ba ito ng school authorities? Wala po akong alam. Ilan yung present doon sa initiation? Marami po sila, hindi ko po mabilang, pero kaya ko pong mamukaan if. Pero lahat sila members. Opo, as far as ano. Bukod doon sa mga opisyal, ito mo nandito, ng skulahan, ng plot sa school na yon, sa school year, meron ka bang nakita ng mga nominator, yung mga alumni. ibang alumni? Alumni po. Alumni at ibang school? Alumni lang po. Alumni lang. Alumni daw po sila nagpakilala. Yung iba first time ko po makita. Okay. Yun yung sinasabi ko, Mr. Chair. Present or not present, yung alumni at yung mga opisyal ng fraternity ng school na yon, ng school year na yon, maganap ang hazing, lahat sila panagutin. Tingnan natin kung di matigil to para naman matuldukan na ito once and for all itong ganitong klaseng karahasan. And this is the only way nakikita ko po para matuldukan na talaga itong pagkamatay ng mga inosente natin mga estudyante. Kawa-awa sila. Maraming salamat, Mr. Chair. Senator Tulfo, likewise, we anticipate your modified amendments to be presented to this committee. May tanong ako kay Roy. Yes po. Tumatakbo na yung initiation, tumatagal, ilang oras na, wala ka bang nararamdaman na baka yung ilang kaharap mo ay under the influence of liquor, under the influence of drugs? Kasi hindi sila napapagod kahit puyat. Tuloy ang, ilang pati na inabot mo? Ano po? More or less 70. 70 ang tama mo. So wala ka nakitang nagkalat doon na beer, amoy, kasi lumalapit sila sa'yo, amoy alak. Di ba? Wala naman po. Yung nagkukwentuhan na parang ahay o masaya, wala. Wala naman po. Bawal. Ang naririnig ko lang po, bawal pong tumawa. Bawal pong tumawa kasi nasa proper decorum po dapat. Malaki ba yung compound? O baka merong isang kwarto doon nagiinuman? Maliit lang po. Ang finish house po siya. Hindi pa po siya tapos gawin. So hindi pa natitiraan. Ano to? Master Initiator, MI, Daniel. Doon sa dinaanan mo na 3 times, o itong last time, meron bang mga insidente na nagiinuman? Kayo? Wala naman po. Sa alumni? Wala din po, sir. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla. So, bawal uminom? Bawal po, sir. Bawal ikaw, hindi ka nakainom? Hindi po ako nag-inom, sir. So, lahat sila hindi uminom? Hindi po. Kahit isang boteng beer, wala? Po, sir, wala po. Tsaka po sigarilyo, sir, or editing na drugs, wala po talaga. Sigurado ka doon? Yes po, sir. So, before you proceed, we'd like to ask for an update coming from RD as to the status. You can stop in situations which might blindside the current investigation, or you can just reveal what has happened so far, especially as to the status of tags and the other one still at large. How many are still at large? 15? 11? Ganun ba? General Natates, you have the floor. Walk us through, sir. Thank you, Your Honor, sirs, and honorable senators. I'm Police Brigadier General Nartates, the Regional Director of PRO 4A. We take note that the incident happened in the afternoon of February 18. And of course, the cadaver was disposed in the same night.
and maybe up to the early morning of February 19 or midnight of February 19. We take note also that the Calabarzon Police, particularly the Binyan Police Station, took cognizance of the case and started investigation when the brother of the missing person, then missing person, Mr. Salilig, appeared dun sa Binyan Police Station together with the NCR PO personnel kung saan this was reported. So, Your Honor, when this was investigated through backtracking, interviews with the different witnesses, as well as kung sino yung may-ari ng mga CCTVs, as well as invitations, the persons of interest were actually invited to appear for investigation, for the continuing investigation, such that nabuo natin yung narrative. The narrative is there was actually an hazing incident in February 18 at about 3 p.m. in the compound in Binyan, Laguna. And the welcoming and initiation rites caused serious injuries to members of this fraternity, brotherhood. And they decide and caused the death of one of them. And they decided to dispose this dead body doon po sa Imus, Cavite. When we, through the effort of our police in Cavite, particularly Imus, as well as the Laguna Police, nag-coordinate po sila, as well as yung indispensable cooperation na rin ng ating mga persons of interest. Nakita po yung body in a shallow grave in Magasalang, Imus, Cavite. And right there and there, the persons of interest, 6 of them were arrested. Kasi nandiyan na po yung corpus delicti, yun lang po ang hinihintay natin. And they were, with the other evidences at hand, we collaborated and sought help before the Department of Justice. That's why initially there was a successful, the first step in the prosecution is through the inquest. So, in totality, Your Honor, we have accounted a total of 22 personalities involved in the hazing incident. 4 of them are considered our complainants. Among the 4, 1 is already dead, si Matt Salilig po. The 3 are our complaining witness. We consider them a complaining witness. At first, kung hindi sila pumunta to give their complaint and or testimony, we will consider them as person of interest or respondent in the continuing investigation. Nagpunta po sila, yung 3, pinangunahan na po yung isang nandito po, si Mr. De La Cruz. Actually, si Mr. De La Cruz, during the inquest of the 6 persons or arrested suspect, Mr. De La Cruz is one of the complainant as surviving victim. While the 2 nag-appear na po. And so, we accounted 22 for our complainants. 18 are suspects in the or respondents. 6 were inquested. 1 surrendered, kaya in-inquest na rin. There is a remaining 10 po, sir. And we will be 10. And one of the 10, as reported to Binyan Police Station by the father, have accordingly died. Sakmal. Yes, In Taguig. Yes, Your Honor. Ano kinamatay? Yung sakmal? Your Honor, accordingly, it was a suicide. That's why sinabi ko, he died kasi we'll still be looking for the investigation conducted by the law enforcement agencies in National Capital Region. Sige. Pero dapat, sino ba taga headquarters PNP dito? Wala, i-coordinate mo lang sa NCR, ha? Sabihin mo, this committee is interested to know the circumstances behind the death of that suspect, Sakmal. Baka mamaya, nagre-redo na ito. Yes, Baka mamaya, nirisbakan na yun, ha? Yes, Your Honor. I-check natin talaga, siguruhin natin kung ano yung circumstances. Pag-coordinate sa NCRP yun, Yes, sir. please update this committee, ha? Yes, Your Honor. That's Thank why my you. statement is he was declared dead or died
Hindi ko namin sinasabi kung it was really a suicide incident. And then, so we accounted 10, one died, and we will be, soon as the forensic evidences will be ready, available, we would be filing the same case of the violation of anti-hazing law in coordination with the DOJ. Doon sa identified na siyang the personality or involved in the incident. Repeat that, General. Ilan pa ho yung at large? Ilan pa yung tinutugis ngayon? So, there are 10, Your Honor. Yung namatay pala pang 11. Large, including yung si Tags, at saka sino yung isa? Master Initiator, sino pa yung isang na hindi makita, nakasama nyo? Si Bones po ata. Sir. Go ahead, sir. Yes, sir. So far, that's the update of the case and would be furnishing the honorable body with the updates. And as the PNP officer leading the Calabarzon, and napag-usapan na po kanina about anti-hazing law and ano maging importante, especially in the reenactment or enactment dito sa batas na ito para mabigyan ng pangil. For the information of the honorable body, we have several cases in the past of the violation of anti-hazing law starting 2018, so and so forth, and until now. With these cases, about 14 or 18 cases, a lot of them have been dismissed. Go ahead, Senator Del Rosa. Are you not contemplating on filing appropriate charges to the school authorities? May na-violate ba sila sa Anti-Hazing Act of 2018? If evidence shows that hindi nila pinigilan na mangyari ito, sir, na especially yung fraternity, presence of fraternity. Please advise your investigators to study properly the law kung meron ba siya na-violate. Kasi sa nakita ko nga, mukhang walang kaukulang penalty. May 1 million lang na fine kung they failed to send representatives during the initiation rights. Pero in this case, hindi man nagpapaalam. So paano natin mahanapan ng fault to eskwelahan? So siguro nga tama yung gusto ni Senator Tolpo na i-amend natin yung batas to give appropriate to penalize the school for failure to yung sinabi nila, hindi nila alam na kailangan na may batas pala, bawal pala ito, at kailangan pala mag-secure ng permit doon sa school. Kasi hindi sila nabigyan ng kaukulang, nakalagay dito sa batas every semester, opening of the semester, meron dapat orientation briefing sa mga estudyante, particularly prat members. Hindi daw ginawa ng school. So tingnan nyo yan. Pero wala nakalagay doon na penalty sa school. Pero they're still liable. Tingnan nyo yung ang angulo niyan. Thank you. If I may ask, Senator De La Rosa, my colleague here, ano yung proposal niya? To penalize the school administrators or to suspend the school operations? Isarado muna yung school. We'll ask you, Atty. Abad, later. Ano yung proposal niyo, Senator? Mr. Chair, wala nakalagay kasi sa batas, Your Honor, Mr. Chairman, kung ano ang penalty ng school na hindi nagbibigay ng orientation briefing. Kasi nakalagay doon, may provision doon. School should conduct orientation briefing every opening of the semester or trimester to all the students. Pero hindi ginagawa dahil na-establish natin through the master initiator na hindi sila binrip ng school. So may failure dito on the part of the school. Pero as far as liability is concerned, wala nakalagay doon sa batas na may liability. So that's another ground for amendment, Mr. Chair. Correct, Your Honor. Senator Tulfo is raising his hand. Your Honor. Tama si Senator De La Rosa, pero Mr. Chair, mahirap na kasuhan yung school kasi dali lang magsabi yung school na hindi sila nagpaalam sa amin. We didn't know. Tinatago nila yung ginawa nilang initiation activities. So doon pa lang pwede na ma-observe yung school. So kaya nga meron pong gawin tayong pag-amendment sa batas na this time pati yung school talaga dapat mahanapan natin ng butas na para pati sila makasuhan. And therefore this time, tulad sabi ni Senator De La Rosa, magkakaroon na po talaga ng tinatawag na orientation para i-orient mga estudyante doon sa mga nagaganap pagdating sa initiation and activities of the fraternities. May katanungan lang po ako saglit dito kay Mr. Perry. Ito yung pinaka-master, ano? Ano yung sabihin ng master initiation ulit? Initiator? Ba yun, Mr. Perry? Parang siya po yung naghahanap po ng venue, something like that. Naghahanap ng venue. Okay. Paano ka naghahanap ng venue, Mr. Perry? Sir, as I've said, lay down na po talaga ako sa front. Then, wala na po talaga ako. Hindi na po ako. Kaya nga, nung ikaw ay nasa... Can you remove your face mask? Hindi ka maintindihan. So, nung ikaw ay active pa. Okay, so, ikaw ay nagsaset ng initiation rights kung saan magaganap yun.
Tama? Ikaw naghahanap ng bahay. Yes po. Okay, yung bahay na hinahanap mo, yung ba ay bahay ng mga kamiyembro mo? Many times po nasa branch po. Sa branch, may times. So, ibig sabihin kadalasan o hindi lahat ng pagkakataon. So, pag hindi bahay ng kabrad, kaninong bahay ang ginaganap yung initiation? Depende lang po sa may ibabatong venue po. Okay. At ano halimbawa, example, kung hindi bahay ng kabrad, anong venue yon? Sa mga community chapters po. Community chapters. Again, kung community chapters, bahay pa rin po yun ng mga miyembro. Yes po, sir. No, at all times, puro bahay ng mga miyembro para safe. Tama? Okay, very good. Now, kapag nag-schedule ka ng initiation, yan ay sinasabi mo sa mga mas higher up sa'yo. Meron mas mataas sa'yo, tama? Yes po. Iyon ang nag-utos sa'yo, tama? So, ano yung mas mataas pa sa'yo? Yung Sino yun? leader ko po. Leader, anong pangalan ng leader? Halimbawa, master ba ang tawag niyan? President? O ano ba yan? Kamahalan? GT. Panginoon? Anong pangalan sa kanya? GT. Anong sabihin ng GT? Yung Grand Triskelion po, sir. Grand? Triskelion. 3 skillion. So, yung Grand 3 skillion, yan yung kataas-taasan sa eskwelahan nyo for the school year. So, hindi ka gagawa ng initiation o mag-schedule ng initiation without the knowledge of the Grand 3 skillion. Tama? So, siya nagbibigay ng basbas na kakausapin mo siya, Grand Testillion, kamahalan, kami gagawin initiation at ito yung listahan ng mga taong ba maging membro. Tama? And he approves it. Am I right? Yes, po. Okay. Now, once na in-approve niya yun, anong sumunod na proseso? Ang ano na po sa, i-rely na po siya sa members. Ano yung sabihin? I-rely na po siya Relay. sa other members. Okay. Ano yung sabihin ng relay? Relay po. Relay. Sabihin. Okay. Now, yung Grand Testillion, ang pangalan niya ni Grand? Ang pangalan niya? Andito ngayon? Like po, sir. Si Knight. Okay. So, siya ang kataas-taasan doon sa eskwelahan nyo for the chapter. Opo, yung leader. Okay. Now, bukod kay kataas-taasan si Knight, sino pa mas mataas kay Knight? Hindi ko na po alam, sir. No idea. Pero alam ni Knight. Knight, sino mas mataas sa'yo? Kasi ikaw sa Adamson, right? So, sino ang pinakamataas sa buong Metro Manila? O is that by region? By district? Paano ba? Knight. Is Knight there? Knight. So, ikaw ang grand, nahirapan ako, basta grand, ikaw ang presidente ng eskwelahan ng Adamson for that school year. So, meron pa mas mataas sa'yo. Yes po, sir. Sino yon? Yung alumni po namin. Alumni. So, ibig sabihin, siya ay graduate na. Yes po. Okay. And itong alumni ninyo, sinasabihan nyo rin bilang pasintabi, right? Yes po. Okay. So, yung alumni, anong year yun? Yung previous year? Yes po. Previous year. Okay. So, si alumni, sinasabihin yung grandmaster, yung overall. Di ba meron kayo tinatawag na overall? I don't know kung grandmaster ba tawag nun. Overall na kataas-taasan sa inyong fraternity. Na siya yung pinakahari. Tama? Is he being informed as well? Kataas-taasan. Is he being informed? Knight, Yes po. kailangan mo ng abogado, hindi? May abogado ba sa likod? Ang Yes, no. Anyway, Mr. Chair, hindi naman ito in-implicate ko siya. Ang sa akin, kumukuha ko ng information about the setup, yung organizational chart nila at setup kung paano nagaganap yung initiation. So, I think hindi naman siya mapapahamak dito siguro. So, Knight, di ba, hindi ko mapapahamak dito. Tinitingnan ko lang, sinisilip ko lang, tinitingnan ko the big picture about your organization. So, sinabi mo na sa akin, ikaw yung presidente sa school. Mas mataas pa sa yung alumni ng school. So, ang gusto ko malaman, sino pa mas mataas doon sa alumni? Meron ba kayo tinatawag na master, yung pinaka-presidente halimbawa ng NCR o buong Pilipinas? Ano ba susunod? After doon sa alumni, meron pa mas mataas sa kanya? Yung sa alumni po sa chapter lang po namin. Chapter? Yes po. Okay, so yung alumni sa chapter ninyo, meron ba siyang pinag-reportan na mas mataas pa sa kanya? Regardless kung yun ay sa chapter or sa ibang chapter, yung leader o presidente as a whole. Maybe it could be sa lahat ng fraternity nyo sa NCR o sa buong Pilipinas. Meron? Siyempre, di ba sabi mo alumni? Okay, nag-report ka doon. So, sino mas mataas sa alumni sa pagkakalam mo? Pag sa chapter po namin, yun na po yung pinakamataas sa alumni. Pero pag sa iba pong chapter, yun na po yung may mga NCR. Ganyan. Exactly. So, mas mataas sa chapter ninyo, sa bawat mga chapter, bawat eskwelahan, meron pa mas mataas sa lahat ng mga eskwelahan. Sino yon? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ilang taon ka na ba naging fraternity member? Kasi sabi mo, eskwelahan, di ba? Alam ko, Mr. Chair, meron yan eh. Mas mataas pa yung kataas-taasan na pinag-reportan lahat ng mga alumni. Na, kayo nag-report sa alumni kasi senior nyo yun, and then yung mga alumni may pinag-reportan na tao, yun ang gusto ko matumbok. Kasi Mr. Chair, yung gusto ko pati yun mapaparusahan. Para this time, yung master na yun, yung pinaka-grandmaster, if you will call it, if you will, then siya yung mag-iingat. Sasabihin niya, panahon mga bata, hindi kayo gagawa kasi respetuhan niyo Mr. Chair, kasi siyang kataas-taasan eh. Panahon, walang mangyari initiation without my consent para kailangan
Dahil malalaman ko, dahil kung hindi, pati ako'y makukulong reclusion perpetua. So, from the Grandmaster, if you will, to the alumni, to the president, up to the master initiator, lahat sila mag-iingat na dahil kapag merong na-hazing, lahat kayo sama-sama sa kalaboso. Reclusion perpetua, yung tinutumbok ko. Dr. Rafi, if I may butt in, parang ang setup ng Taugama, autonomous yung mga chapters. Walang centralized. Okay, hindi ko siya alam, Mr. Chair. So, leadership. almost. So, autonomous sila. So, tama ba yun, Mike? Yung chapter sa University of the East, walang pakialam doon sa Adamson, ganun din sa Far Eastern University. Tama ba yan? Yes po, parang Pero somehow, Mr. Chair, pagkakalam ko, meron silang nirecognize na isang nirespeto. Yung chapter ng school, meron silang nirespeto sa kataas-taasan. In other fraternity, they call it Grandmaster, I believe. Yung pinaka-elder nila. So, meron yung pinag-reportan. Yung pong gusto kong tumbukin, na pati yun, isasama sa reclusion perpetua. Dahil yun ay ginagalang, so yun ang magbibigay ng instructions. From now on, no initiation will occur without my consent. Lahat dadaan sa kanya para lahat sila tatamaan pag may nangyaring hazing. Only then, this will put a stop dito sa kabalaghan o kabalbalan na hazing na ito. You agree with me, Mr. De La Cruz? Yes po, yes po. Para matigil na po talaga ito tuluyan. Ang babata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry, kita mo, makukulong kailan taon ka na kayo, Mr. Perry? 23 po. 23. O, kung ka natatanda sa kulungan, yan ba yung naisip mo? Anong naramdaman ng mga magulang mo? Nagsisisi? Pati ikaw, siyempre, naaway magulang mo, wala nang magawa. So lahat kayo, makukulong dahil dyan. I don't have anything against fraternity. Because protektado pa yung ating Constitution, freedom to organize. Nasa Constitution yan. However, dapat maglalabas din tayo sa ating Constitution na proteksyon para sa mga would-be victim of hazing na dapat matindi yung parusa. Proteksyon para doon sa mga maging biktima sa hazing. Protektado yung organization. Dapat protektado rin ang gusto ang mga miyembro, ang mga gusto maging miyembro na eventually sa padalos-dalos ng kanilang organisasyon naging member, naging victim ng hazing. Anyway, Mr. Perry, naawa ko sa mga magulang mo. Sa iyo hindi ako naawa. Kahit anong klase pang pagmamakawang itsura mo, nakayuko ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung ako lang magulang mo, baka tinatsakan na kita eh. Pinudmud ko pa yung mukha mo sa inituro. Kung ako yung magulang mo, siyempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna do that to you. Pero kung ako magulang mo, mudmud ko sa yung mukha mo sa inituro. Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa iyo. Wala, kahit na tuldok na awa, wala. Thank you, Mr. Chair. Senator Tulfo, siguro we've been receiving text messages na hindi naman daw dapat ma-generalize. Meron ding mga miyembro ng Taugama na mabubuti kasi meron kayong code of conduct. Alam niyo naman yun, hindi siguro number one na code of conduct niyo is treat others as you would like others to treat you. So siguro nalihis lang itong chapter na ito. Before we proceed further, kasi in-structure ko kanina, piyawan natin yung factual circumstances, tapos papasok tayo dun sa school authorities. Unless may tanong pa si Senator Robin Hood dun sa facts, papunta na tayo dito sa mga eskwelahan, sa CHED, sa Adamson. Unless may tanong si Senator Robin dun sa mga nangyari, we'll give him the floor. Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ako po ay isa sa nalulungkot dito sapagkat malapit sa akin ng mga 3 trilyon eh. Dinala ako dito sa Canada eh. Hindi ko maintindihan itong mga batang to eh. Ano bang, pwede bang masagot niyo ako? Alam niyo ba kung ano yung 3 trillion prayer? Alam niyo yun? Pwede bang paki-recite niyo sa akin? Itong Grandmaster, di ba? Ikaw alam mo yung 3 trillion prayer? Sa ulato, sir. Hindi mo sa ulato? Ayoko na kayong nakakalungkot mga anak. Bihira kayo. Gusto ko pang magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong paunin pa dahil paun na kayo. Pero sana sa lahat ng mga Taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, recite ko sa inyo yung prayer ninyo. Ito po, English eh. Pero pipilitin ko. 3 trillion prayer. Almighty God, bless this brotherhood and sisterhood of ours, that we may succeed in all of its endeavors, enlighten and strengthen our Premier, Secretary General, Chairman,
and chapters grant 3 skill yun. So far then, to maintain the highest standard of decision-making for a better and successful Tau Gamma Pi, Tau Gamma Sigma, fraternity, and sorority. Amen. Yun po ang inyong prayer. Oh. Highest standard of decision-making, mga anak. Goodness. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. And that will form part of the record, Senator Padilla. Aside from the prayer you just recited, merong code of conduct. Napaka haba po nito. So siguro itong nangyaring ito, sabi nga, hindi dapat i-generalize, nalihis itong mga to, pero talagang nakakaawa ang ano, dahil 22 anyos, 23, tapos hindi na kayo makakagraduate. Who is to blame? Yung batas siguro nandun eh. Your parents. Lahat ba kayo estudyante na Adamson? Pakitaas ang kamay. Sinong hindi estudyante sa inyo? Lahat estudyante? Ikaw hindi estudyante? Ano? Dalawa hindi estudyante? Tatlo hindi estudyante? And yet you're part of the Adamson chapter? Sumali lang kayo sa initiation? O tumulong kayo sa initiation? Ba't kayo nandito? Anong papel nyo? Teka, anong pangalan nyo isa? Naka-orange mo na. Naka-orange? Ito? Yan. Anong pangalan mo? Mark? Oh, quality shot kasama. Makoy po. Makoy. So na-implicate ka. Lumalabas yung pangalan mo dito sa mga sinumpaang salaysay. Ano ang naging role mo dito? Ba't hindi ka kasali sa chapter? Hindi kasali sa initiation? Ano ang naging Member siguro? Part member? frat member ka? Ibang chapter o ano? Makoy. Not even? Magsalita ka, Koy. Ano ka? Ako po yung sa venue. Sa venue. Okay. Ah. Ikaw yung bahay nung yung under construction. Si Loki. Pero makakasingit, Mr. Chair. So ikaw yung sa venue, pero yung nag-contact sa'yo, fraternity brother. Okay. Go ahead, Mr. Chair, sorry. So, yung isa, si isa nagtaas na kamay, yung naka-black yan. Ano pangalan mo? Anong nickname mo? Ikaw si Slaughter? Sino ka? Lambert po. Lambert, Lambert. Ano naman ang Bali po ang nangyari po kasi, member ka ng frat? opo, napunta lang po ako dun sa venue kasi magre-remit po ako ng ticket. Hindi po sa venue po literal nung pinangyarihan, dun po sa lugar. Kasi magre-remit po ako ng bayad sa ticket and ibabalik ko po yung ticket na sa project po ng Tau Gamma din, ng Binyan po, which is Bikini Open. So pagpunta ko po doon, nabanggit na po sa inyo to, tol, parang may nabibigay doon. So ako naman po, napapunta lang po doon sa venue. Pero hindi po talaga kami kasama doon sa Initiation. Opo. Pero, Mr. Chair, the fact na pumunta siya doon sa venue at he failed to report sa mga kinaukulan na may nangyari initiation, kasama ka dapat talaga. Tama lang yun. Tama lang yun na makasama ka. Member ka ng Tau Gamma Adamson chapter? Hindi po. Ba't ka naman doon magre-remit? Anong Nagandun po kasi sa Barangay Castillo yung brand po na pagbabalikan ko po nung ticket sa anong bayad. nabalitaan mo may initiation? Lumalaw ka na rin. Hindi po kami napasama sa pagpanuan kasi po off limits po yung ano nila. Pumasok ka doon sa bahay na under Hindi construction? po. Saan ka nag-remit? Sa labas? Hindi, wala naman po dun sa, So wala ka doon? Wala kang, ano yan? That's a matter of wala po defense. kami dun sa sa bahay po na pinag-anuhan nila. Sa sukat, wala ka? Saan po? Sukat, sa Paranaque, na nagpunta? Wala po. Wala na po kaming idea doon. Kumbaga po, ang nangyari po kasi, pag alis po nila ng Binyan, wala na po, hindi na po kami nag-usap. Kasi hindi po namin talaga sila kilala. Naituro ka lang. That's a matter of defense. Siguro sa pagpresenta ng ebidensya mo sa DOJ, yung ilalabas yan. Pero, Mr. Chair, alam mo na may mangyaring initiation sa lugar na yun, although hindi ka participate doon, sinabi mo, am I right? Nalaman na lang po doon. Kaya nga, alam mo na may mangyaring, may magaganap na initiation. Doon na po, on the spot. Kasi dumating po ako doon. Kaya nga, on the spot, Going na kaya nga, po. on the spot ongoing initiation. Although hindi ka nga po kasama sa pumalo, pero alam mo na may nagaganap na initiation. Kasi kailangan ko to para pag-craft ko ng batas, may sama ko to mga interview ko sa inyo, may sama doon sa mga napag-usapan natin dito. So, alam mo, on the spot, nakita mo. Hindi ko po nakita. Okay, pero alam mo na may magaganap na initiation. May nagaganap. May nagaganap na. So therefore, since hindi nagpaalam sa school, hindi nagsabi sa school yung mga nag-initiate, then dapat responsibilidad ngayon ng any member or anybody, not even a member, kahit na hindi siya member ng frat, dapat i-report niya sa mga otoridad na may nagaganap na initiation para yung initiation rights will be monitored by the authorities. I-report sa barangay, i-report sa mga polis, yun po, Mr. Chair, isa sa mga idadagdag kong batas na babaguhin. So, pag yung may tao doon, member or not, na alam niya, initiation is going on, tatanong niya dapat, ito ba'y alam ng otoridad? If the answer is no, then
dapat sasabihin niya sa mga otoridad, sa mga pulis sa barangay, may nangyaring initiation para pupuntahan ng barangay at pulis, tatawagin yung mga magulang, and then i-regulate yung nagaganap na initiation. Failure to do so, may responsibilidad yung mga katulad mo na para makulong din. In this case na ngayon, I cannot say. Wala pa kasi tayong batas tungkol dyan. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, Senator Rosa. ano ka ba? Arrested ka or nag-surrender ka? In-invite po ako sa police station. Dahil Dahil po nagpa-beer daw po ako dun sa area. may nagturo sa'yo na nandun ka. Nakita po kasi kami, nakita po kami. Pero hindi ka membro ng taong Member po ako, pero membro ka nga. pero wala po kaming kinalaman po sa bigayan po sa initiation po. Bigayan. Sa namin rights. Ito, ganito. Among all of you, sino makasagot sa akin? Wala bang kwenta ang fraternity kung walang bigayan? Ito, ano yung bigayan? Sige, ano yung bigayan? Ibig kong sabihin? Well, Paluan? Yun po yung term na parang yung initiation po. Initiation. Nandun na yung paddling. Pagpapadil, kasama na doon. Opo, pero sa amin po kasi, sapat po namin, kumbaga, inaano naman na po talaga yung no contact policy. Katulad po sa amin sa Binyan. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Hindi po kasi namin sa flow yung chapter. Sigurado ka sabihin yan, wala nangyaring kwan doon, hazing? Sa chapter po namin, Walang paddling? hindi po, wala po. Ay, very good. O bakit hindi nyo ginaya yung binyan? Kayo, Master Inquisitor, bakit hindi nyo ginaya? Meron palang 3 skill na chapter na walang hazing. Bakit hindi nyo ginaya? Ikaw, hindi ka kasama. Kayo, sino makabibigay sa akin ng rason? Bakit kinakailangan yung paluan, yung hazing, o what other forms? Bakit kinakailangan yan sa isang fraternity? Sino makapagsagot sa inyo? Kailangan ba talaga yan? Is it necessary? Wala makapagsagot? Ikaw, yung pinakadulo, kailangan talaga yan? Para sa isang fraternity? Ay, hindi po siguro. Kasi yung sa akin po kasi sumusunod lang po ako dun sa tradition po ng mga inano. Kaya pag natatakot po ako na hindi sumunod kasi baka